10 pinakamalaking statwa at monumento sa mundo. Ang monumento o statwa ay isang likhang sining o strukturang tinayo para gunitain o kilalanin ng isang tao, pangyayari o di naman kaya konsepto. Karaniwang ginagamit ang mga monumento o statwa bilang simbolo ng pagpapahalaga o pag-alala sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan o kultura ng isang bansa o komunidad. Maring ito'y gawa sa marmol, bronze o iba't ibang materyales. At madalas nga itong makikita sa mga pampublikong lugar o park. Nagiging daan din ng mga statwa para sa mga tao para makapagbigay pugay at alalahanin ang naging malaking ambag nito sa lipunan. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamalaking statwa at monumento sa mundo. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Patungong kabayong agila o Statue of Unity. Ito ay isang malaking statwa na makikita sa may India. Tinayo ito bilang pagkilala kay Sardar Vallabhbhai Patel, isang kilalang leader sa kasaysayan ng India, na kung saan naging mahalagang ginampanan niyang papel para pag-isahin at pagsamasamahin ng mga estado ng India pagkatapos nilang lumaya sa mga kamay ng mananakop ng Great Britain. Dagdag pa rito ang patungong kabayong agila ay may taas na 182 meters o 597 feet. Ito na ang pinakamataas na statwa sa buong mundo noong mga panahong tinayo ito. Ang disenyo nito ay nagpapakita kay Sardar Patel na nakasuot ng kanilang traditional dress. Siya ay nakatayo na parang nagmamasid sa buong bansa. Makikita ito sa may Gujarat State sa India, malapit sa may Sardar Sarovar Dam sa Narmada River. At ang lugar na rin na ito ay tinuturing bilang isang mga tourist attraction sa mundo. At ang mga bisita ay maaaring umakyat sa itaas nito para tanawin ang magandang tanawin. Ang patungong kabayong agila hindi lamang isang simbolo na pagkilala kay Sardar, kundi isa rin itong simbolo ng pagkakaisa at pagsusulong ng kultura at kasaysayan ng India. Number 2. Executive Yuan Golden Monks Statue sa may Taiwan. Ito rin ay isa sa mga pinakamalalaking statwa na makikita sa mundo. Ito ay may taas na 208 meters o 682 feet. Tinuturing ito bilang isa sa pinakamataas na struktura ngayon sa mundo. Ang statwa ay 3 Buddhist monks na sumisimbolo sa may 3 nilalang ng Buddhism, ang Buddha, Dharma at Sangha. Ang monumento na ito ay makikita sa may Hubei District, New Taipei City, Taiwan. Ito ay nagiging pangunahing tourist attraction at isang lugar para sa mga taong gustong magnilay-nilay at nagnanais ng spiritual na karanasan. Dagdag pa rito ang monumentong ito ay kinikilala bilang isang mahalagang paniniwala ng mga Buddhist. At ang mga ritual at pagdiriwang ay madalas sinasagawa dito, lalo na sa mga espesyal na okasyon at pagdiriwang ng Budismo. Number 3. Spring Temple Buddha. Ang Spring Temple Buddha sa China ay isa sa mga pinakamalaki na statwa at monumentong tinayo sa mundo. Ito'y tinuturing na pinakamataas na monolitikong rebulto ng Buddha sa buong mundo na may taas na umaabot ng 128 meters o 420 feet. Ang pagkakaroon ng ganitong mataas na Buddha ay isang markadong tagumpay ng arkitektura at ingenuity. Ito rin ay nagpapakita ng kababaang loob at debosyon para sa mga Budista. Dahil sa pagiging pinakamalaki nito, nagiging iconic ang Spring Temple Buddha sa pagpapahayag ng mga paniniwalang Budismo gaya ng kapayapaan, pag-aalay at spiritualidad. At ang pag-akyat sa mataas na bahagi ng rebulto ay nagbibigay ng magandang tanawin ng paligid at nagpapahayag din ito ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisita. At bilang isang monumento ang Spring Temple Buddha ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya. Sa halip nagpapakita nga rin ito ng pagkakaisa at pagmamahalan ng mga tao. At bukod pa rito, ito din ay isang pambihirang halimbawa ng sining at kultura na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nabiyahe at nabisita rito mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 4. Ang Bantayog ni Guan Yu. May taas itong 58 meters o 190 feet at isa rin ito sa mga tinuturing na pinakamataas na statwa sa mundo. Ang kakaibang laki nito ay nagpapakita ng kahalagahan kay Guan Yu sa kasaysayan at kultura ng China. Si Guan Yu ay isang kilalang historical figure sa may China at kilala din siya isang bilang magiting na general nung panahon ng Three Kingdoms period. Pinakita siya bilang isang simbolo ng tapang, integridad at katarungan. Kaya't ang monumento na ito ay nagbibigay pugay sa kanyang mga nagawa. Dagdag pa ang statwa rin na ito ay merong makapigil hiningang disenyo na kung saan si Guan Yu ay nakasuot ng tradisyonal na Han Dynasty armor at hawak-hawak ang kanyang espada na tinatawag na Green Dragon Serpent Blade. At makikita ito sa may Zhuangzi City, Hubei Province ng China. Ito rin ay malapit sa mga historical sites at landmarks na konektado sa buhay at karir ni Guan Yu. At ang monumento na ito ay isang sentro ng kultura at pag-alala kay Guan Yu. Maraming mga tao ang nabisita rito para magbigay pugay at magdasal.
Number 5, Christ the Redeemer. Ang Christ the Redeemer sa Brazil ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakabantog na monumento sa buong mundo. Makikita ito sa pinakatuktok ng bundok ng Corcovado sa lungsod ng Rio de Janeiro. Ito ay may taas na umaabot ng 30 meters o katumbas na ito ng 98 feet. Ang Christ the Redeemer ay isang monolitikong rebulto ng Hesukristo na may mga bukas na braso na isang simbolo ng pag-aalay at kapatawaran. Ito rin ay isang mahalagang simbolo ng Katolikong pananampalataya sa Brazil at buong mundo. At bukod pa, ito rin ay isang pambihirang halimbawa ng sining at arkitektura. At nagbibigay pa nga ito ng magandang tanawin ng lungsod at baybayin ng Rio de Janeiro at kumikilala sa kahalagahan ng kalikasan at kultura. Number 6, Christ the King Monument. Ito ay isa sa mga pinakamakabuluhang statwa at monumento sa mundo na may malalim na kahulugan. Ang monumentong ito ng Panginoong Hesukristo ay may taas na 36 meters o 118 feet. Ito ay isa sa mga katangi-tanging halimbawa ng mga statwa na nagpapakita kay Hesukristo bilang isang hari at manunubos. Ganun pa man, sa monumentong ito makikita ang Panginoong Hesukristo na nakatayo habang nakabukas ang kanyang mga kamay. At ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at awa. Ito ay isang simbolo din ng kanyang pagiging Mesaya at tagapagligtas. At karagdagan pa dito, ang monumento rin na ito ay makikita sa may Poland, partikular sa kagubatan ng Świętokrzyski. At ito ay nagbibigay daan sa mga tao para makapagmuni-muni sila at makapagdasal. At ang monumento rin na ito ay isa sa mga sentro ng pagdiriwang at mga religious activities. At maraming tao po ang nabisita rito para sa mga okasyon tulad ng Semana Santa at iba pang mga religious events. Ang monumentong ito ng Panginoong Hesukristo ay tinayo para gawing sentro ng spiritual na buhay ni Jesus. At ito'y nagpapahayag ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang sentro ng ating buhay at magiging malapit sa Diyos. At isa pa nga itong inspirasyon para sa mga Kristiyano at sa mga nagpapahayag ng kahalagahan ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ito'y isang tanyag na simbolo ng pag-aalab at debosyon ng maraming mga Kristiyano. Number 7, Christ Vung Tau. Ang Christ Vung Tau sa Vietnam ay isa sa mga makabuluhang mga statwa at monumento sa Vietnam. At ang rebulto na ito ni Hesukristo ay may taas na umaabot ng 32 meters o 105 feet kasama ng pedestal. At gaya ng malalaking mga statwa ng Kristyanismo, ang Christ of Vung Tau ay isang simbolo ng relihiyosong pananampalataya at pag-aalay. Pinapakita nito ang imahe ni Jesus na may bukas din na mga kamay na nagpapakita ng pagtanggap at pag-alala sa mga tao. Ito rin ay isang lugar ng pagpupuri at debosyon para sa mga Katoliko sa Vietnam at sa mga bisita na mula sa iba't ibang dako ng mundo. Gaya ng ibang mga statwa, ang Christ of Vung Tau ay mayroon ding magandang tanawin mula sa may tuktok na umaakit sa mga turista na masilayan ng kalikasan at pati na magandang baybayin na nakapaligid sa Vung Tau. Number 8, ang monumento ni Lenin. Ito ay isa sa mga kilalang monumento sa mundo na mayroon ding makabuluhang kasaysayan at kwento. Ito ay nagmula kay Vladimir Lenin, isang pangunahing leader ng Bolshevik Party na nagdala ng malalim na pagbabago sa bansang Russia at naging unang leader ng Soviet Union. Ang monumento na ito ay tinayo para magpahayag ng pagkilala kay Vladimir Lenin at ang taas nito ay maaaring magkaiba-iba depende sa kung saan ito makikita. Ang ilang mga monumento ni Lenin ay may taas na mahigit 20 meters. Pero meron pang ibang monumento si Lenin na makikita rin sa iba't ibang panig ng dating Soviet Union at gayon din sa iba't ibang bansa. Ito'y karaniwang makikita sa mga pampublikong lugar gaya ng city squares, parks at iba pang strategic locations. Sa kabilang dako, ang mga monumento ni Lenin ay tumutukoy sa mga simbolo ng komunismo at Soviet Union. Ang mga ito'y tinayo para alalahanin ang liderato ni Lenin at mga ideolohiyang sinulong niya, kasama ng pagsisikap niyang gawing moderno at maunlad ang bansang Russia. Ganoon pa man, matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991 ay marami sa mga statwa ni Lenin ay inalis at binago ang kahulugan. Ang sinabi ng iba na ang mga larawan daw ni Lenin ay may ibig sabihin na pag-aalsa laban sa may dating sistema. So sa makatuwid na hati ang paniniwala nila dito. Kaya naman maraming tao sa Russia ang nagtatalo ukol dito, sapagkat para sa ilan ang mga monumento ay sumisimbolo ng pang-aabuso at pamumuno ng komunismo. At sinasabi naman ng iba, ito'y pag-alala ng kasaysayan at ideolohiyang pinaniniwalaan ni Lenin. At sa kabilang banda, ang monumento ni Lenin ay mayroong malalim na kaugnayan sa kasaysayan ng Russia, gayon din sa buong mundo. Ito'y nagpapakita ng epekto ng liderato ni Lenin sa politika at kultura, pati na nga rin sa mga pangyayari pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. Number 9, Motherland Calls. Ang Motherland Calls sa Russia
nabantog din bilang The Motherland is Calling, ay isa sa pinakamahalagang monumento sa mundo. Ang monumento na ito ay makikita sa may lungsod ng Volgograd na dati ring tinawag bilang Stalingrad. Sikat ito dahil sa makasaysayang kahulugan at impressive na pagkakagawa. Tinayong Motherland Calls bilang pagkilala at pagsaludo sa mga bayaning sundalo na lumaban sa Battle of Stalingrad noong panahon ng World War II. Pinapakita nito ang isang malaking imahe ng isang babaeng mandirigma na may hawak na espada habang nagtataas ng kamay sa langit. Ang imahe din na ito ay sumisimbolo ng kabayanihan, katapangan at pag-asa sa mga tao sa gitna ng matinding digmaan. May taas nga itong humigit kumulang 85 meters o 279 feet mula sa paa ng estatwa hanggang sa may tuktok ng espada. Makapal din ang monumento na ito na ginawa pa mula sa reinforced concrete at meron din itong halong mga bakal na framework. At ang imahe ng babae na ito ay nagsisilbing sentro ng monumento. At bukod pa rito, ang Motherland Calls din ay sumisimbolo ng kalayaan at pag-asa ng bayan. Number 10 ang pinakahuli, Leshan Giant Buddha. Ito ay isa sa mga pinakamalalaking statwa ng Buddha sa mundo at meron nga itong mahalagang aspeto. Ang higanting Buddha ng Leshan ay may taas na 71 meters o 233 feet. Ito rin ay isang kahangahangang halimbawa ng malalaking statwa ng Buddha na nagpapakita ng kahalagahan ng Budismo sa China. Ang statwa rin ay nagpapakita ng Buddha Maitreya, isang mahalagang figura sa Budismo at bilang future Buddha. Ang statwa rin ay nakaupo at nagmamasid sa may Sichuan province na bantog din sa kanilang pananampalataya sa Budismo. Dagdag pa rito, ito'y makikita sa may Leshan City malapit sa bayan ng Chengdu sa may China. Ang pagtatayo ng higanting Buddha ng Leshan ay nagsimula noong panahon ng Tang Dynasty noong ika-8 siglo CE. Ito'y tinayo para mapanatili ang kaligtasan ng mga tao mula sa mga nangyayaring pagbaha sa ilog ng Minjiang. Dahil sa mahalagang kasaysayan nito at nakakamanghang disenyo, ang statwa ay isang tanyag na tourist attraction sa mundo. At ang mga bisita ay pwedeng lumapit sa paanan nito at maglakad sa mga karatig bundok para magkaroon ng magandang tanawin. Ang higanting Buddha ng Leshan na hindi lamang isang magandang statwa, ito rin ay nagpapahayag ng kahalagahan ng Budismo sa kasaysayan at kultura ng China.